Si Kristo, pantubos, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya yung dapat nating isaper o tiising parusa, kahihiyan, siya ang tumiis nun, siya ang lumagay sa lugar natin. At dun sa tiempo na yon, pinabayaan siya ng Ama. Ang katanungan ko po, bago namatay si Kristo, may sinabi po siyang, Ama, bakit po? Bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niya po yun nasabi? At sino po ba ang dapat sambahin? Si Jesucristo po ba o ang Diyos Ama? Kapatid, ang Kristo, kung hindi natin maiintindihan, meron siyang mga ginagampanang papel nung nandito siya sa lupa. Miski noong panahon pa na hinuhulaan yung kanyang pagparito sa lupa, may mga nakasulat na siyang mga gagampanan na magiging para siyang ganon. Doon sa 22:16 ng awit, ganito nakasulat doon. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sabi ng hula, niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Puro masasama yung nakapaligid sa kanya sa tiempong ito. Anong ginawa? Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ayan. Tapos, itutuloy natin sa 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Yung kanyang damit, hinapak nila by force. Tapos pinagsapalaran ang wika nila, pinagsugalan yung aking kasuotan. Alam natin si Kristo yan Binutasan ng paa at kamay kasi pinako siya sa krus. Tapos yung kanyang damit, hinapak, pinagsugalan ng mga sundalo. 4 yung sundalo, para wag mahati-hati yung damit, kasi isang uri ng damit yun na espesyal na ginawa ng mga unang Kristiyano para sa Panginoong Hesus. Wala yung tahi Kaya pagka pinaghati-hati mo, hindi pakikinabangan, buo kasi yun Basahin natin ang 19:23 ng Juan. Ang mga kawal nga ng si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, at gayon din naman ang tunika, at ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsang-usapan nga sila, huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaran kung makapapakanino, upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. Natupad yan kay Kristo. Ngayon, sabi niya, binutasan nila ang aking paa, ang aking kamay, hinapak nila yung kasuotan ko, kanilang pinagsapalaran. Sino yan? Doon sa 22:6, diyan pa rin sa awit, sa mismong kapitulo. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Ayon. Ako ang wikay uod at hindi tao. Dinuwahagi sa mga tao, hinamak ng bayan. Ibig sabihin sa tiempo na yan, para siyang uod. Alam niyo yung uod, simboliko ng isang bagay na kasuklam-suklam. Nakakadiri yung uod. Nakakadiri. Para lang yung libingan, ang sabi ng Kristo, sa labas maputi, pero sa loob ay kasuklam-suklam sapagkat puno ng mga uod. No? Ibig sabihin yung uod, parang isang bagay na walang kahala-halaga, kinukutya, parang pinandidirihan. Isang panahon ng buhay niya, tinrato siya na parang uod nung siya'y ipinako sa krus. Kapatid. Ngayon, bakit ko sinasabi ito sa iyo? Anong
kaugnayan nito dun sa iyong tanong na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi, maraming papel si Kristo na kinakatawan. Isang panahon para siyang uod na kinasusuklaman. Isang panahon ay para siyang isang kriminal doon sa 8:40 ng Juan. Ganito naman ang pangyayari roon. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, nung tiyempo na yon, sabi niya, ngayon ay pinagsisikapan niyo akong patayin. Nagsasabi lang naman ako sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Gusto siyang patayin ng mga Hudyo na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Nabasa ko katao kung nabasa ko naman ay uod. Ibig ba sabihin, uod na si Kristo. Kung nabasa mong tao, tao na talaga siya. Sabi sa Biblia, kaya niya sinabing taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kasi, dun sa 1:14 ng Juan, ang nakasulat, At nagkatawang tao ang verbo. ang tao yung katawan. Nagkatawang tao ang verbo. Parang ang lalaki nagdamit babae. Ang tingin mo babae, pero hubaran mo at lalaki yon. Kasi nagdamit babae. Para rin yung salitang nagkatawang tao. Hindi naman tao yun Wala pang tao, umiiral na yon, anak ng Diyos yon. Nagkatawang tao. Di nila kinukonsider yung salitang nagkatawang tao. At sa ibang talata ng Biblia, meron pang sinasabi siya'y nag-anyong tao. No? Nakitulad sa tao. Basahin natin ang 2:5 ng Pilipos. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun, maliwanag, Siya'y nasaan yung Diyos na umpisa in the form of God. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Napakaliwanag Nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat niyang ikarangal o ipagmapuri o ipagyabang ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos hinubad niya ito, nag-anyo siyang alipin, nakitulad sa tao. Hindi talaga tao yan. Para lang dun sa, nung hinahamak na siya, nakapako siya sa krus, pinandidirihan siya ng mga tao, para siyang uod. Ako'y uod at hindi tao, sabi niya. Ngayon, bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi mahirap intindihin yung salita niya sa krus Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang katunayan, maraming pastor nga, hindi naman naiintindihan kung bakit niya sinabi yan Kasi alam mo kapatid, doon sa pangako ng Diyos mula sa umpisa, pangako niya sa mga taong matutuwid na hindi niya pababayaan ang matuwid. Basahin natin ang 13 ng Ebreo. Ganito ang nakasulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos yan Pag ang tao matuwid, hindi niya pagkukulangin, hindi niya papabayaan. Biro mo, tayong mga taong makasalanan, matuwid lang tayo, susunod lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Bakit yung kanya mismong anak pinabayaan niya?
Sabi dun sa daing ni Kristo sa krus, Eli, Eli. Ang ibig sabihin nun, yung salitang Eli ay short ng salitang Elohim na ang kahulugan sa Hebreo ay Diyos. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, yun ang interpretation. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? E de, kung mabasa mo yan, lalabas. Yung mga nakarinig kay Kristo nung nakapako siya sa krus, lalo siyang tinutuya. Ay, niligtas niya kayong iba, hindi niya mailigtas sarili niya. Nagpadilat siya ng bulag, hindi niya mailigtas sarili niya. Bumuhay siya ng patay siya, hindi niya mailigtas ang sarili niya. Lalo siyang hinamak. Lumalabas nga, pinabayaan talaga siya. Ba't siya pinabayaan? Yun ang mahalaga doon. Maintindihan natin, ba't siya pinabayaang mamatay, maparusahan? Bakit? Basahin natin ang katwiran kung ba't siya pinabayaan. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Yun. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Kristo yon, yung anak. Kanyang inaring may sala. Doon sa tiempo pala na yon, inaari siya ng Diyos na may sala, may kasalanan. Kaya pinabayaan siya. Kasi ang pangako ng Diyos pag matuwid ka, hindi kanya pababayaan ba't niya pinabayaan yung kanyang anak na mapatay, mapahirapan? Kasi doon sa oras na yon, siya ay nasa lugar natin. He is representing us, tayong mga tao. Ang nagre-represent sa atin doon sa krus, si Kristo. Na imbis tayo ipako sa krus, siya ang nagpapako para matubos niya ang ating kasalanan. Alam mo kapatid, siguro ang kahulugan ng salitang pantubos. Halimbawa, may nakasanla, nakasanla 100,000. Yung pantubos na pera, yun ang representasyon ng halaga nung tinutubos mong lupa. Si Kristo, pantubos, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya yung dapat nating isaper o tiising parusa, kahihiyan, siya ang tumiis nun, siya ang lumagay sa lugar natin. Kaya ang tawag sa kanya, Redeemer manunubos. Redeemer. Instead of us being in the cross, siya ang kumuha ng ating lugar. At dun sa tiempo na yon, pinabayaan siya ng Ama. Bakit? Hindi niya matutubos ang kasalanan natin kundi siya magsasuffer ng parusa at mamamatay. Yung kamatayan niya, yun ngayon ang tumubos sa atin. Basahin natin ang 2:14 ng Hebreo. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, madaig niya yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang tumubo sa atin. Yun ang nagdala ng ating kaligtasan. Instead of us being put to death because of our sins, the Son of God took our place in the cross. Kaya tama lang na nung oras na yon, pinabayaan siya ng Diyos para matubos niya ang ating kasalanan.